Isang gwapong lalaking repairman na basagulero at isang babaeng di marunong makontento nakasal sa isang mayamang lalaki na hindi siya kayang paligayahin sa kama ang naghahanap ng ibang lalaking magpapaligaya sa kanya. Ang pelikulang ito ay hango sa totoong pangyayari na pinamagatang The Lover in the Attic na ipinalabas noong 2018. Ang pelikula ay itinakda noong 1913. Si Dali ay ikinasal sa isang napakayamang negosyante na si Fred na nagmamay-ari ng isang pabrika ng apron. Hindi naging masaya si Dali sa kanyang asawa dahil hindi siya napapasaya nito sa sexual na aspeto. Ipinakita ng ginang sa kanyang asawa ang kanyang ginawang apron na kinopya niya sa isang French magazine at nais nitong idagdag ng asawa sa kanyang apron line. Ngunit tinanggihan ito ni Fred dahil hindi umano taga-Paris ang kanyang mga customer. Sinabi ni Dali na maaari silang magpunta sa Paris at doon ibenta. Ngunit binaliwala lamang ito ng asawa at umalis habang tumatawa. Nagpunta si Dali sa pabrika ng kanyang asawa at kinausap ang dalawang tauhan na kumbinsihin ang kanyang asawa upang idagdag ang kanyang ginawang apron sa negosyo nito. Isang repairman na nagngangalang Otto ang pumasok sa silid. Naispatan agad ni Dali ang gwapong lalaki at agad nilapitan ito. Si Otto ay 17 taong gulang at isa rin itong manunulat na naglathala sa isang magazine. Ang kwentong kanyang naisulat ay tungkol sa pumatay na isang ginang. Nagbasa si Dali ng ilang linya sa isinulat na kwento ni Otto at nabasa nito ang isang babaeng nakikipaghalikan sa isang lalaki at kinuha ang baril sa kanyang bag at pinaslang ito. Inagaw ni Otto ang magazine mula kay Dali at sinabing hindi nararapat magbasa ang isang magarbong babaeng katulad niya. Kinabukasan, naghanda ng almusal si Dali para kay Fred. Hinimas nito ang katawan ng asawa, ngunit paalis ito upang makipagkita sa ibang kliyente na paalis papuntang New York. Kaya sinabihan ang asawa na hintayin na lamang ang pagbabalik nito sa Lunes. Samantala, sumagot naman si Dali na kung ilalabas siya upang mag-dinner pagbalik nito, ay buong linggo itong pwedeng makipagtalik. Nigalit si Fred at hinawakan ito sa leeg at pagalit na sinabing hindi ito namamalimos ng kanyang pagmamahal. Nakatayo lamang si Dali na nahintatakutan habang paalis ang asawa. Pagod na ang ginang na makulong sa isang kasal na wala namang pagmamahal at hindi na ito masaya sa kanyang buhay. Kaya naghahanap ito ng kasiyahan at nagplanong makahanap ng isang lalaking magpapasaya sa kanya. Ilang araw ang lumipas bago maghapunan, sinadya ni Dali sirain ang kanyang makina sa pananahi gamit ang kutsilyo. Pagkatapos, habang naghahapunan, sinabi nito sa kanyang asawa na nasira ang kanyang makina dahil nag-uumpisa na siyang manahi ng damit pambata. Napatingin si Fred sa asawa at hindi nito alam na ito ay buntis. Pumayag ito at sinabing tatawag siya ng mag-aayos nito. Nagsisinungaling si Dali kay Fred dahil ang nais nito ay tawagan ng asawa si Otto na pumunta sa kanilang bahay. Kinabukasan, dumating ang lalaki sa bahay ng mag-asawa. Hindi alam ni Otto na ang pagpunta nito doon ay magpapabago sa kanyang buhay. Kumatok ito sa pintuan at pinagbuksan naman ito na nang aakit na si Dali. Napatulala si Otto nang makita ang kagandahan ng ginang. Pumasok ang lalaki sa loob at dinala ito ni Dali sa sala kung saan pinatingin nito ang kanyang makina. Nakita ni Otto ang kutsilyong ginamit ni Dali sa pagsira nito. Matapos ayusin ang makina, sinabi ni Otto na maayos na ito na parang bago. Inutusan naman ni Dali ang lalaki na tanggalin ang kanyang sapatos at masahiin ang kanyang paa. Matapos mamasahe ang paa ni Dali, inutusan ulit siya nito na hubarin ang kanyang damit. Hinubad naman ni Otto ang damit nito habang nakaupo ang ginang at pinapanood siya.
Naghihintay si Otto sa gagawin ng ginang at tinanong nito si Dali kung maghuhubad din ba ito. Sinabi ng ginang na magtatanggal siya ng saplot sa pagbalik nito at pinayuhan din ito na kapag nagtanong si Fred, sabihin lamang niya na may kailangan pa itong ilagay na parte ng makina upang maayos ito. Tumayo na si Dali at naglakad, ngunit lumingon ito sa lalaki at sinabing kailangan niyang sirain ang kanyang makina araw-araw. Kinaumagahan, bumalik si Otto sa bahay ni Dali. Hindi ito makakain at makatulog, ngunit naligo naman ito ng 2 beses dahil makikipaglampungan ito kay Dali. Sabik na kinatok ni Otto ang pintuan. Lumabas naman si Dali sa kabilang pasukan sa nakakaakit na damit. Hindi nagsayang ng oras si Dali at sumalampak sa kandungan ni Otto at nagsimula sila sa mainit na pagtatali. Matapos ang pangyayaring iyon, araw-araw nang pinupuntahan ni Otto si Dali at habang tumatagal, mas lalong tumitindi ang pagtatalik ng dalawa habang si Fred ay nagtatrabaho at walang kaalam-alam. Matapos ng kanilang pagtatalik, sinabi ni Otto kay Dali na hindi na siya komportableng makitabi sa isang may asawa at itinanong din ito kung may balak ba itong makipaghiwalay sa asawang si Fred. Sumagot si Dali na wala itong balak makipaghiwalay sa asawa dahil ayaw nitong maghirap katulad ng kanyang ina. Idinagdag pa nito na kapag kaya na ni Otto na ibigay ang nais niyang buhay o kung may mangyayaring masama sa asawa, saka pa lang ito makakawala kay Fred. At sa huli, sinabihan nito si Otto na mag-focus na lang sa pagpapaligaya sa kanya. Nang gabing iyon, umuwi si Fred na lasing mula sa bar at pasuray-suray sa hagdan habang kumakanta ng napakalakas. Sumasayaw ito habang papasok sa silid. Hinila nito si Dali sa kama at iniyot niya ito, habang si Dali naman ay nakahiga lamang at galit dahil hindi nito mahal ang asawa at hindi ito masaya makipagtalik sa kanya. Kinabukasan, pinuntahan muli ni Otto si Dali. Dinala siya nito sa atik at sinabi ng babae na maaari nilang gawing pugad iyon ng kanilang pagmamahalan. Naguguluhan si Otto kung bakit dinala siya ni Dali sa atik. Nais ng babae na tumira doon ang binata, umalis sa kanyang trabaho at mag-focus na lamang sa pagsusulat upang maging sikretong kabit nito. Hindi maaaring umalis si Otto sa atik at pinagbawalan din ito ni Dali na huwag gumawa ng ingay at lumayo sa bintana ng atik. Pagkatapos, naghubad si Dali sa harapan ni Otto at nagsimulang muling magtalik ang dalawa. Kinagabihan, ginalaw muli ni Fred ang asawa. Humiga lamang si Dali at nagkunwaring naliligayahan ito. Samantalang si Otto naman ay tahimik lang na nakikinig sa ginagawa ng mag-asawa. Isang araw habang nakaupo si Otto at sumusulat ng kwento na ilalathala sa isang magazine, lumapit si Dali na may dalang birthday cake upang ipagdiwang ang ika-21st birthday ni Otto. Nagsimulang tumira sa atik si Otto noong ito ay 17 taong gulang pa lamang. 4 na taon na itong naglagi doon bilang parausan ni Dali na wala man lang pakikipag-ugnayan sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Hinipan ng dalawa ang kandila sa cake at ibinigay ni Dali ang isang sobre na nagpapakita na nailathala ng isang magazine ang isinulat na kwento ni Otto. Nagsayaw ang dalawa dahil sa tuwa sa tagumpay ng binata. Isang gabi, habang nasa dinner date ang mag-asawa, lantarang tinitigan ni Dali ang isang lalaki sa kabilang lamesa. Inakusahan siya ni Fred na lumalandi sa iba at sinabihang sa kanya lamang dapat ito tumingin. Nagdahilan naman si Dali na tumitingin lamang siya sa loob ng restaurant at idinagdag pa nito na sa tuwing lumalabas sila ay palagi na lamang may issue ito. Nagalit si Fred dahil sa pagsisinungaling ng asawa, kaya sinabihan niya si Dali na kailanman ay hindi ito magiging sikat na artista at pinagsisigawan ito na nakakuha ng atensyon ng iba. Sa galit ni Dali,
tumayo ito at umalis sa restaurant. Ang mainit na pag-aaway ng mag-asawa ay nagpatuloy sa kanilang tahanan at mas lalo pang tumitindi ang sigawan. Narinig naman ni Otto ang pag-aaway ng dalawa at nagmadali itong tumakbo pababa. Ibinalandra naman ni Fred si Dali sa dingding at sinimulang sakalin ito. Sa gitna ng pag-aaway ni Dali at Fred, bumaba si Otto sa hagdan na may dalang baril at itinutok ito kay Fred. Inutusan nito si Fred na tanggalin ang pagkakasakal nito sa asawa. Nagkaroon naman ng lakas ng loob si Dali nang makita si Otto, kaya sinampal ang asawang si Fred. Nagulat si Fred nang makita ang lalaki at tinanong kung sino ito. Ibinunyag ni Otto na siya ay kabit ni Dali at habang nasa trabaho si Fred, naglalaro silang dalawa ng asawa nito sa attic ng 6 na taon. Sinunggaban ni Fred si Otto kaya natumba sila sa sahig at nag-agawan sila sa baril. Nagawa ni Otto makuha ang baril at pinutukan si Fred sa tiyan hanggang sa mamatay ito. Nagmadaling nagplano si Otto upang palabasin na nilooban ang bahay. Sinampal nito si Dali sa mukha at ikinandado sa kabinet at inutusang magbilang hanggang 10 saka sumigaw at hanggang sa dumating ang mga pulis. Lumipas ang panahon, nakahanap na naman si Dali ng bagong lalaki na nagngangalang Roy. Nagsinungaling si Dali sa lalaki at sinabing mula nang mamatay si Fred, akala nito ay babalikan pa siya ng magnanakaw kaya bumili siya ng baril sa sanglaan. Ibinigay ni Dali ang baril kay Roy at inutusang itapon na lamang sa ilog. Namatay ang asawa at naipatapon ni Dali ang baril na ginamit sa pagpaslang kay Fred. Kaya nagpunta ito sa Hollywood upang tuparin ang pangarap na maging isang sikat na aktres kasama si Otto. Sa kasamaang palad, hindi matatakasan ni Dali ang karma at ng kanyang nakaraan. Dahil naghiwalay sila ni Roy, idinala ng lalaki ang baril kay Detective Klein at ibinunyag na inutusan ito ni Dali na itapon sa ilog. Sa kabilang banda, naging tagumpay naman ang karera ni Dali sa Hollywood at nagdiwang ito ng selebrasyon sa kanyang bagong mansyon. Pinayagan na nitong makalabas si Otto mula sa pagtatago upang dumalo sa party. Ngunit naiinis ang lalaki dahil ginawa lamang siyang waiter nito upang magsilbi sa mga bisita. Nakadagdag pa sa inis ni Otto ang pakikipaglandian ni Dali sa kanyang abogado na si Herman. Ilang saglit ang lumipas. Nakatanggap ng tawag si Dali mula kay Detective Klein. Ipinaalam ng lalaki na nasa California ito at nais makausap si Dali. Sa takot na maaresto ni Otto dahil sa pagpaslang kay Fred, pinayuhan nito si Dali na huwag makipagkita sa detective. Ngunit sinabi ni Dali sa lalaki na kung hindi ito makikipagkita ay mas lalong maghihinala ito. Pinakalma ni Dali si Otto at ipinaalala dito na walang sinuman ang nakakaalam ng tungkol sa kanya, kahit na ang detective o maging ang abogado nito. Kaya kailangang nakatago lamang si Otto upang maging ligtas ito. Isang araw, matapos maglampungan ni Dali at ang abogadong si Herman, inalok ng kasal ng lalaki ang ginang. Ang kawawang si Otto ay bumaba mula sa hagdan, hawak ang isang kutsilyo. Pagod na ito sa pagmamaltrato at panggagamit ni Dali, kaya sinagawan nito ang dalawa at pinahinto sa paghahalikan. Tinanong ni Herman kung sino ang lalaki, ngunit bago pa man nakasagot si Otto, sumabat si Dali ng kasinungalingan na isa di umano si Otto sa kanyang bisita. Sinapok naman ni Otto si Dali dahil sa pagsisinungaling nito at itinulak si Herman sa upuan. Sinabi niya dito na hindi pa siya nakipag-usap sa lalaki ng 9 na taon, kaya kailangan nitong makinig sa kanya. Ibinunyag ni Otto sa abogado na ginawa siyang parausan ni Dali at ikinulong sa attic sa Milwaukee nang nabubuhay pa ang asawa nitong si Fred. Itinagdag pa nito na makikipagtalik siya kay Dali kung kailan gustuhin ng babae at pagod na ito sa pag-iintindi sa pakikipagtalik nito sa iba't ibang lalaki.
Sinabihan din nito si Herman na hindi sila mahal ni Dali at ginawa lamang silang parausan nito. Nang marinig lahat ng ito, kinuhang muli ni Herman ang engagement ring kay Dali. Nagmadaling umalis ang abogado sa bahay ni Dali at dumiretso ito sa police station. Ibinunyag nito lahat ng nalaman na sina Dali at Otto ang pumaslang kay Fred. Ilang sandali pa ay dumating ang mga pulis sa tahanan ni Dali. Inaresto at pinosasan ang dalawa. Sa huli, sina Dali at Otto ay hinusgahan sa korte sa kasong pagpaslang kay Fred. Napatunayang nagkasala ng pagpatay si Otto. Ngunit kalaunan ay pinakawalan din sa dahilang ang kanyang kaso ay lumampas na sa batas ng limitasyon. Pinalitan ni Otto ang kanyang pangalan bilang si Walter Klein at lumipat sa Canada kung saan nagpakasal ito sa ibang babae at bumalik muli ng Los Angeles. Si Dali naman ay nakakuha ng pagkakataon na matapos ang paglilitis dahil sa pagbitin ng ilang hurado at ang mga paratang laban sa kanya ay ipinasura noong 1936. Nanatili ito sa California hanggang sa kanyang kamatayan noong 1961 sa edad na 80. Maraming salamat sa panonood mga ka-Netflix. Huwag kakalimutang mag-subscribe sa aking munting channel. Pa-like at comment na din.